Buenos dias mga kasangkayan, maligayang pagbabalik sa aking munting channel. For today's video, samahan nyo ako sa pagpapatuloy ng huling bahagi ng initial passivation at paglilinis ng mga air handling unit at heat recovery unit ang backflushing. Pero bago yan, pagkatapos muna ng isang maiksing intro. But before we go any further, a word of caution. Don't let just the salaries drive your choices. Let your desire drive your choices. There is wholehearted, passionate effort. Passionate effort leads to expertise. Where there is expertise, opportunities and success follow. Ano nga ba ang terminong backflushing sa mga air handling unit at heat recovery unit? Ang backflushing ay isang maintenance procedure kung saan binabaliktad ang daloy ng tubig o hangin para ma-flush out ang mga dumi, bara, kalawang at debris na naipon sa loob ng coil, filter o sa piping system. Ang layunin ng backflushing para maibalik ang maayos na daloy ng tubig. Maiwasan ang pressure drop o mga pagbabara, mapahaba ang buhay ng equipment, mas maging efficient ang cooling at heating performance. Kung sa chilled water coil ng air handling unit nagkaroon ng bara dahil sa kalawang o putik, gagamit ng backflushing o baliktad ng daloy ng tubig para mahugasan palabas ang bara. Sa heat recovery o coil, ginagamit din ito para matanggal ang mga depositong nagdudulot ng pagbaba ng heat exchange efficiency. Parang simpleng reverse cleaning. Pinapaatras ang daloy para malinis ang loob ng system. At hindi lang pagpapaatras ng daloy, kundi kailangan nating linisin ang strainer. Tanggalin ang mga nakakapit na dumi sa strainer bag filter. Ang bag filter ang pangunahing taga-salo ng mga debris na dumadaloy sa loob ng tubo. Ang mga solid debris o ang presence ng unwanted solid particles sa loob ay sanhi ng maintenance failure na walang regular na check-up ng mga unit. Gaano nga ba kadalas dapat gawin ang backflushing ng mga unit? Ito ay depende sa kalinisan ng chilled water system at operating condition. Pero para sa pangkalahatan, dapat may preventive maintenance schedule. Nang sa ganun mapanatili ang working efficiency para sa kabuuhang sistema. Ang preventive maintenance schedule dapat 6 na buwan hanggang 1 taon. Ito ang regular na interval para sa karamihan ng building. Kung malinis ang water treatment at wala gaanong dumi, pwedeng umabot ng 1 taon bago kailanganin ulit. Kung may problema sa performance, kapag napansin na mahina na ang lamig at mataas ang pressure drop o kaya bumabagal ang water flow, dapat agad mag-backflush kahit hindi pa ang tamang due ng schedule ng maintenance date. Lalong-lalo na sa mga lugar kung saan marumi or harsh environment. Maalikabok na lugar, maruming water supply kung saan naka-install ang mga unit, kahit pa may treatment pwedeng gawin ang pag-backflush kada 3 buwan. Mga practical na rule of thumb. Quarterly inspection. Una, check ang flow, pressure drop, coil performance. Pangalawa, backflushing as needed kung may bara o pagbaba ng performance. Panghuli, at least once a year kahit normal ang operasyon, bilang preventive measure. Patapos na tayo sa ating huling bahagi ng maintenance prevention, ang flushing, strainer cleaning. Pero nasa kasalukuyan pa rin tayong nasa initial chemical passivation. Ito ay mahabang proseso dahil kailangan nating alisin ang chemical residue, dala ng passivator chemical, na kung saan napapanood nyo ang huli nating video ang pagsali ng chemical para mag-circulate sa buong system ng closed-loop piping system. Bago tayo papunta sa final chemical passivation. Bueno mga kasangkayan, pansamantalang hanggang dito na lang muna. Abangan nyo ang huling bahagi ng maintenance activities, ang final chemical passivation. Pero bago yan, kung nagustuhan mo ang aking video, pakipindot naman ang subscriber button para sa susunod na video ay magkaroon tayo ng koneksyon. Sa muli, maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hanggat sa muli nating pag-ugnay. Gracias, adios.